So for today's video, gagawa tayo ng reaction video. Yes, reaction video regarding sa na-experience ng isang Pinay OFW. Sa tingin ko meron tayong kapupulutan ng aral dito para sa mga nagtatrabaho abroad na magsisilbing aral ng sa ganun, hindi rin nila ma-experience or kung ano ba yung dapat nilang gawin once na sila naman ang magiging isang OFW or habang sila ay OFW. Kasi kadalasan, di ba, nagiging OFW ang isang tao pero naisip nila saan na napunta o saan napunta yung kanilang pinaghirapan habang nagtatrabaho sila sa abroad. So, huwag na natin ito patagalin. Tara, panoorin natin ito. Hello, para sa mga OFW. Alam ko makaka-relate ka dito eh. Huwag kang masyadong maging mabait. Magagaya ka lang sa akin. To give you a background, 9 years na ako nagtatrabaho as an OFW. At wala akong masyadong naipon para sa sarili ko. Kasi masyado akong mapagbigay. Masyado akong maawain. At inambuso ng ilang beses. Ang daming responsibilidad na inaako sa atin, di ba? Yun yung mahirap minsan kapag isa kang OFW, ang iniisip ka agad ng mga tao or ng mga pamilya mo sa ibang bansa o sa Pilipinas o mga kamag-anak, mga kaibigan na, uy, asensado na to daming pera nito Pero hindi nila naiisip minsan kasi na nag-iibang bansa ang isang tao o ang isang Pilipino, nagiging OFW sila. Pero gumagastos din sila para naman sa mga kailangan nila habang nag-i-stay sila dun sa bansa na yon. Iniisip kasi kaagad ng iba na kapag nakapag-ibang bansa ka na, yayaman ka na, mayaman ka na. Pero hindi. Merong mga bansa na mataas talaga ang pasweldo. Kung i-compare mo sa Pilipinas, makakabuhay talaga ng pamilya or makakapundar ng mga pinapangarap sa buhay. Pero meron kasi mga ibang bansa talaga na halos parang hindi ka lumabas ng Pilipinas doon sa sinusweldo nila. Meron akong mga nakakausap na Pilipino nang galing sa ibang bansa tapos pumupunta dito na parang parang hindi na yung sweldo ng ibang bansa, parang nasa Pilipinas ka lang din. Kahit hindi naman sa atin. Akalain mo only in the Philippines. Kabata-bata mo palang kailangan mo nang mag-provide para sa pamilya ninyo. Kasi nga ang hirap ng buhay. Naawa nga ako nung kumakain ako ng lunch. Yung ulam ko, adobo. Pangatlong araw ko na. Kasi I'm trying to save money para sa pag-tuition fee ng kapatid ko. Para makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang mga OFW nagsasakripisyo na sa ganun matulungan kayo. Hindi lang sa mabigyan kayo ng pera. Kung hindi, matulungan nyo naman yung sarili ninyo para sa future, umangat din kayo. At nagsasakripisyo yung mga OFW, lalong-lalo na para mapag-aral yung mga kapatid nila. Nang sa ganun ay sila naman yung tutulong kung gusto nila, tutulong sa pamilya nila na para mas mapaahon pa sa hirap. Kaya dapat huwag natin wini-wish yung opportunity na pinag-aaral tayo, lalong-lalo na ng mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa. Kasi sayang naman yung mga sakripisyo nila na nag-stay sila sa ibang bansa, ang layo-layo nila sa Pilipinas, sa mga mahal nila sa buhay, para lang makapag-aral ka tapos pinabaliwala mo lang. Huwag dapat ganun. Kasi sa Pilipinas, kapag wala kang edukasyon, ang hirap-hirap. Diba? Akala nila kapag OFW ko, ang sarap-sarap ng buhay mo. Akala nila araw-araw masaya ka. Akala nila pinupulo mo lang yung pera. Pwede ka na nilang higan ng kung ano-ano. Dati ako, takot na takot ako mag-hindi. Kung sino yung mga nag-ask, sige. Ayan, minsan kasi isa rin niyang hirap isa rin niyang sakit sa atin, mga OFW, o kahit naman nasa Pilipinas pa lang, kapag ikaw yung meron, madalas naabuso tayo na hingi na lang ng hingi sila. Pero hindi natin namamalayan, tayo na pala yung nawawalan kasi hindi tayo marunong magsalita ng hindi, sorry, or no sa mga taong nanghihingi sa atin kasi nga nakaugalian na natin. Pero dapat, sa totoo lang, marunong tayo dapat magsabi ng no, lalong-lalo na kung nasasakripisyo naman yung sarili mong pangangailangan at wala ka nang naiipon. Pero nung nag-asawa na ako, doon ko na-realize na wala pala akong naiipon. Kasi sobrang pagmahal ko, may naipon ako pero konti lang din.
Hindi siya nga aabot ng 3 years. Wala din yung asawa ko ngayon, nasa barko siya. Kaya hindi din niya alam ko ano yung mga struggles ko dito sa mga pagkain ko. Kasi actually, kung ako lang, kaya talaga niya akong buhayin. Magagalit pa nga yun kapag tinitipid ko yung sarili ko eh. Pero kailangan kong tipidin. Kasi meron akong mga pamilyang umaasa doon sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, kapag mabablog ako, it's gonna be all about OFW struggles. Kasi masyado nilang ginagawang glamorous yung word na OFW sa Pilipinas na kapag nag-abroad ka, ang yaman mo na. May mga tao sa Pilipinas na ilang beses ko tinulungan. Tapos nung hindi ko na tinulungan, bumindi na ako ng isang beses. Ang sakit na ng kalooban nila. Siniraan na ako. Oh my God, ang sakit nun, no? Isang beses mo lang hindi tinulungan sa dami ng tinulong mo sa kanila. Isang beses ka lang hindi tumulong. Ayun pa yung maaalala nila. Or worse, sisiraan ka pa nila. Porque nag-ibang bansa lang, yabang-yabang na. Hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Yung mga tipong ganun, meron talagang mga ganyang klase ng tao. Na hindi naman dapat kasi ganun talaga kapag magpapamilya ka na you need to sacrifice. You need to focus on yourself and you need to focus on the family that you will build. Pero wala eh. OFW na nga, nakapag-asawa pa ng foreigner. Akala nila ang bongga ng life ko. Pero hindi din naman ganun kadali. Hindi porke nakapag-asawa ng foreigner, ang dami na ng pera. Ayan, madalas din iniisip ng mga tao kapag apam, di ba pag nakakita ng dayuhan, apam, wow, iniisip nila, mapera, mayaman kasi apam. Pero, Lods, kapag kayo napunta sa isang bansa, katulad dito sa Spain, marirealize nyo na meron din mga ibang lahi na napulubi, walang trabaho, mahirap din. Katulad din nating mga Pilipino. Kaya dapat tanggalin sa isip natin na kapag foreigner mayaman, hindi. Minsan mas mayaman pa tayo o mas nakakaunlad pa tayo sa taong yun. Hindi porke nakapag-asawa ng US Navy, ang yaman ko na. Where in fact, lumaki ako hindi nang-aabuso ng tao. Kaya hindi ko inaabuso ang asawa ko. At sinabi ko na sa sarili ko dati pa na hindi responsibilidad, na hindi obligasyon ng asawa ko tulungan ang pamilya ko. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan, maging matapang kayo ngayon pa lang. Kasi dito sa abroad, akala ninyo masaya, akala ninyo mabibili mo lahat ng gusto mo, pero kalaban mo dito loneliness. Lalo na kapag nasa malamig na lugar ka, ang kalaban mo talaga depression. Lalo na kapag ikaw yung taong madami responsibilidad sa pamilya, ang kalaban mo problema. Isipin niyo yun, sa Pilipinas, kung wala yung kulturang responsibilidad mo ang pamilya mo, kailangan mo magpadala. Kung yung wala yung mga ganung bagay, para na tayong mga Western people na gagawin lahat, gagawin kahit ano na lang. Kasi wala kang responsibilidad. Pero sa Pilipinas, ang aga-aga pa lang namulat ka na sa responsibilidad kasi ang hirap ng buhay. Idagdag mo pa yung mga taong palaasa kahit hindi mo nakapamilya. Ang dami ko na mga kaibigan dati na iniwasan ko na hindi ko na kinakausap kasi puro lang sila mga take advantage. Kaya kung OFW ka dito, na wala kang responsibilidad sa pamilya mo, na sa'yo lang yung sakod mo, ang swerte mo. Kinaiingitan ka ng madami. Isa na ako dun. Kaya mag-ipon kayo. Huwag yung ibigay lahat sa pamilya ninyo. Kasi hindi kayo forever na nasa abroad. At hindi kayo forever na malakas. Mag-set kayo ng boundary. Yun lang. Pasensya na. Pagkakamali ng mga OFW, ng ilang OFW ay hindi nila napaplano ng maayos or nahawakan ng maayos ang kanilang mga pera. Hindi sila nakakapag-ipon dahil padala lang ng padala. Hindi sila nakakapag-invest dahil hindi nila alam kung paano mag-invest, kung paano kumuha ng mga kailangan nila or insurance or paghandaan yung kanilang future. Tandaan nyo to, Lods. Ngayon malakas tayo, bata pa tayo. Pero kung mananatili ka na nagtatrabaho sa ibang bansa,
At habang tumatanda ka, syempre, nababawasan yung lakas natin, yung abilidad natin magtrabaho. Kaya dapat habang bata ka pa lang, marunong ka na talagang mag-ipon at isipin mo din yung future mo. Alam mo, sa tagal ko nagtatrabaho dito sa ibang bansa, na-realize ko kung gaano kahalaga yung pera. At dapat habang tumatanda ako, nagkakaedad ka, nare-realize mo rin na kung ano yung mga kailangan mo in the future. At isipin mo, ngayon, bigay ka ng bigay. Since bata ka pa, sige, bigay ka ng bigay. Kaya mo naman yung pagtrabahuhan eh. Magkakatrabaho ka pa naman eh. Pero paano pag dumating yung panahon na hindi mo na kaya magtrabaho? Or paano kung dumating yung panahon na ikaw naman yung mga ngailangan? Sino nga asahan mo? Naisip mo ba yun? So, dapat, Lods, isipin mo, or kung gusto mo talaga makatulong, kailangan, tulungan mo muna yung sarili mo. Dahil hindi ka makakatulong kung ikaw mismo sa sarili mo ay nangangailangan. Okay, Lods? So, tatandaan ninyo okay maging OFW, may mga bansa na malaki ang sweldo, pero dapat marunong tayo humawak ng pera at marunong tayo magplano ng ating future. Mag-ipon ka, Lods.